Max Pard, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang 5 pinakasikreto sa lahat upang mabaliw sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired. At ang unang pinakasikreto sa lahat upang mabaliw sa iyo ang isang lalaki, palaging mag-self-improve. Yan ang unang pinakasikreto sa lahat kay Inspired upang mabaliw sa iyo ang isang lalaki. Alam niyo mga Inspired, walang tatalo dyan. Number 1 ngayon sa listahan ko eh. Mag-self-improve ka. Alam niyo, kung ngayon mababa ang tingin sa iyo ng isang lalaki, o walang nanliligaw sa iyo kung single ka, o binabastos ka ng partner mo, o lagi kang niloloko ng asawa mo, at hindi ka makahanap ka-inspired ng matinong lalaki, mag-self-improve ka. Alam nyo, walang tatalo dyan. Sapagkat re-respetuhin ka nila, tataas ang tingin nila sa'yo, at magiging high value ka para sa kanila. Sa mga pinakasikreto ka-inspired sa lahat, upang mabalo sa'yo ang isang lalaki, at tamasahin mo ang kanilang mataas na pagmamahal. Ang problema sa iba sa inyo, mga tamad, mga batugan, ayaw mag-self-improve, puro dahilan, puro katamaran, puro excuses. Sinasabi mong wala kang oras, pero marami kang oras sa paghahabol sa lalaki. Sinasabi mo talaga namang, sabihin nating, tanggap mo na ganyan ka sa sarili mo, pero dinadamdam mo kapag may sinasabi sa iyong iba. Sinasabi mo ka-inspired na wala ka ng pag-asa sapagkat may edad ka na, pero gumagawa ka naman ng paraan upang ang lalaki ay manatili sa iyo. Paano mangyayari lahat ng yan? Ang lalaki mag-aagos sa iyo, ang lalaki talagang hindi ka lolokohin, ang lalaki mananatili sa iyo kung hindi mo aayusin ang sarili mo sapagkat ka-inspired. Ang mga lalakihan ay talaga namang laging naakit sa mga magaganda. Ang mga kalakihan ay laging naakit sa mga babaeng kakit-akit talaga. Ngayon, ka-inspired. Tatanungin kita, ganun ka ba? Pangalawang tanong, ikaw lang ba ang babae sa mundo? Talaga naman kung ang sagot mo ay hindi, mag-self-improve ka. Wala kang pagsisisihan dyan. Makakanap at makakahanap ka, magkakaroon ka pa ng option, may pagpipilian ka pa. Ikaw pa talaga naman ka-inspired, ang hahabulin niya. Sa iba yan, ang gusto nyo, habulin kayo ng lalaki, habulin kayo ng boyfriend nyo, habulin kayo ng asawa nyo, hindi ka naman nag-aayos ng sarili mo. Nagtataka ka bakit kanya ipinagpalit dun sa kabit niya. Nagtataka ka bakit meron siyang iba ngayon at nasa kandungan siya ng iba. Yakap niyang ibang babae at hindi ikaw. Talaga naman tinatanong mo yan. Maraming dahilan pero sigurado ako baka nagpapabaya ang iba sa inyo sa inyong sarili. Ngayon sabihin ng iba, ka-inspired, hindi ko na kailangan mag-self-improve. Dahil alam ko sa sarili kong maganda na ako. Marami nang talaga namang nagsabi sa akin maganda ako. Huwag kayong masyadong kampante. Kahit maganda ka na ngayon at talaga namang sigurado kung sobrang sexy mo at sinasabi ng ibang tao na kakakit-akit ka, palagi ka pa rin mag-self-improve sapagkat hindi mo alam ang takbo ng mundo at hindi mo masabi ang kinabukasan at hindi mo alam ang takbo ng utak ng partner mong lalaki. Araw-araw kayong mag-self-improve. Huwag kayong magsasawa at huwag kayong magkukuripot sa sarili nyo. At mas lalong huwag kayong tatamarin. Consistency is the key. Consistency is the name of the game. Hindi yung sa umpisa ka lang kikilos, sa umpisa ka lang mag-skincare, sa umpisa ka lang magpapaganda, sa umpisa ka lang mag-exercise, mag-gym, magpapawis, magja-jogging at iba pa. Pero sa kalagitnaan, titigil ka. Porket wala ka ng kasama, porket na-stress ka na sa trabaho mo. Palagi yan ka-inspired, magbigay ka ng schedule para sa sarili mo. Sapagkat ka-inspired, ulitin ko ang pagsa-self-improve mo. Ang isa mga pinakamakapangyarihang bagay na pwede mong taglayin sa sarili mo upang sila ay maakit sa'yo at ang partner mo ay laging magkahabol, mababalo sa'yo at laging maakit sa'yo ka-inspired. At ang palong pinakasikreto sa lahat ka-inspired upang mabalo sa'yo ang sa lalakis, huwag kang easy to get, matutong magpa-hard to get. Yan ang pangalawang pinakasikreto sa lahat ka-inspired upang mabalo sa'yo ang sino mang tao, lalaki sa mundo, lalo na ang partner mo. Napaka-easy to get nyo kasi. Paano mababalo sa yan hindi nag-i-invest ng maayos sa yan?
Paano mababaliw sa yung isang lalaki kung hindi naman siya masyadong nag-e-effort, naghihirap sa iyo? Mas pinapahalagahan ng mga kalakihan at mas minamahal, pinavalue ng mga kalakihan yung isang bagay o isang tao na pinaghirapan niya. Talaga naman ka-inspired bukod sa pag-self-improve mo. Dapat talaga namang magpa-hard to get ka. Di ba ganyan yan? Yung iba nga, nag-self-improve nga. Easy to get naman. Di ba? Mas lalong lalaki yung ulo ng lalaki pagka gano'n, isip-isip niya, ganda-ganda nito, nag-self-improve, pero ang dali ko namang nakuha. Kaya talaga naman, hindi ka man ganong pinanganak na as in, sobrang ganda, o hindi ka pa naman as in ngayon, sobrang kakit-akit, o kahit pa sabihin maganda ka lang yun sapagkat nag-self-improve ka. Lagi mong tatanda na dapat ka-inspired, binavalue mo ang sarili mo sa pamamagitan ng hindi ka agad-agad loko, o nagpapabola, o nagpapadali, o sumasagot ng isang lalaki. Magpa-hard to get, hayaan mo mag-effort siya sa iyo. Hayaan mo mag-effort sila sa iyo upang i-value ka nila. Hindi ka nila ganun kadaling pakawalan. Ingatan ka nila at hindi nila gustuhin mawala ka sapagkat pinaghirapan ka niya. Ganun yun. Mababalaw sa yan. Kapag sobra-sobra na ang ginawa niyang paraan para makuha ka, mababalaw sa yan. Kapag sobra-sobra na ang effort na ginawa niya para sa iyo, mababalaw sa yan. Kapag marami na rin siyang nagastos para sa iyo, real talk lang. Mababalaw siya yan. Kapag talaga namang marami siyang pinagdaan ng sakripisyo at pagtitiis upang makuha ka, mababalaw siya yan. Ka-inspired kapag nakita niyang iba ka sa lahat sapagkat hindi ka easy to get. Mababalaw siya yan sapagkat ibabalyo ka yan sapagkat alam niyang sa buhay niya ay bibihira ang dumating ang isang tulad mo. Hindi ka tulad ng mga naging ex niya. Maiba ka sa lahat. Kung ang mga babae ngayon ay madaling makuha, hindi naman lahat, pero karamihan madaling makuha eh. Lalo kapag pogi yung lalaki, lalo kapag may pera, lalo kapag kasikat, lalo kapag kamacho, lalo kapag mayroong mga ari-arian, lalo kapag malaki ang pag-ibig sa'yo, lalo kapag gwapong-gwapo. Pero hindi ka dapat ganon. Dapat lang man nagpapa-hard to get ka. Huwag kang easy to get dahil kapag nag-easy to get ka, bukod sa hindi na siya mababalaw sa'yo, babastusin ka pa niya. At malamang sa malamang, ay madali ka niyang bitawan. Pero pag siya ay nahirapan sa'yo, sapagkat nagpa-hard to get ka, niligawan ka niyang mabuti, nag-effort siya sa'yo, pinaghirapan ka niya, nagsakripisyo, nagtiis, naghintay para sa'yo, mababalo yun sa'yo sapagkat ang pag-ibig ay nabubuo sa pagdaan ng panahon sa pamamagitan ng effort at pagsusumikap para sa'yo ng isang lalaki. Ka-inspired. Isa yun sa talaga namang paraan, sikreto upang mabalaw siya ang isang lalaki. Dapat hindi ka easy to get. Dapat nagpapa-hard to get ka, ka-inspired. At ang patong pinakasikreto ka-inspired sa lahat upang mabalaw siya ang lalakis. Huwag ipakita na sobrang gusto o sobrang mahal mo siya. Yung patong ka-inspired na pinakasikreto sa lahat upang mabalaw siya ang isang lalaki. Sapagkat ka-inspired kapag pinakita mo na sobrang gusto mo siya, kapag pinakita mo sobrang mahal mo siya, talaga namang imbis na mabalaw yan sa'yo, talaga namang mai-spoil pa at lalaki ang ulo niyan. Baka hindi ka niyan galangin at baka ganun-ganun na lang kung lokohin ka. Sapagkat bababang tingin niya sa'yo. Dahil ikaw nababalaw sa kanya, hindi siya. Kaya wag mong ipakitang sobrang gusto mo siya. Kahit pa sabihin natin yun ang totoo. Na yun ang totoo na sobrang gusto mo siya, yun ang totoo na sobrang mahal mo siya, wag mo pa rin ipakita masyado. Pigilan mo yung sarili mo. Yung iba, di baka pagpigil eh. Sabihin ng iba, ka-inspired, gano'n naman talaga pag nagmamahal, di ba? Dapat hindi pinipigil. Ikaw, kung gusto mo ganyan, at sa katagalan, in the long run, magugulat ka na lang, hindi na siya nagpaparamdam sa iyo kasi na-spoiled na. At bumaba na ang value mo sa kanya sapagkat puro pagpapakita ng sobrang validation ang pinapakita at pinaparamdam mo. Kaya nga may tinatawag na game. Kahit sa relasyon meron tinatawag na game. Dapat nasa top of the game ka. Dapat alam mo ang mga sikreto at dapat ginagawa mo ito. Hindi ka dapat lagi nagpapalamon sa iyong emosyon. Dapat ginagamitan mo ng utak upang ang lalaking mahal mo ay sa iyo lang mabaliw. At isa yun sa mga sikreto. Isa sa pinakasikreto sa lahat. Upang siya ay sobrang magmahal sa iyo, sobrang magpahalaga sa iyo, to the point na mabaliw sa iyo. Dapat hindi mo pinapakita na sobrang mahal mo siya. Dapat hindi mo pinapakita na sobrang mahalaga siya sa iyo. Dapat hindi mo pinapakita o pinaparamdam na sobrang gusto mo siya. Lalo na kapag nag-uumpisa pa lang kayo.
kahit pa sobrang tagal nyo na. Sa lahat ng panahon, dapat sapat lang upang hindi lumaki ang ulo niya, hindi siya magmataas sa'yo, hindi siya masyadong tumaas ang pride sa'yo, at hindi siya kailanman magyabang at makaisip na makalokohan sa utak niya at maakit sa tukso. Ka-inspired sa isang pinakasikreto sa lahat. Gawin mong lahat na makakaya mo upang pigilan yung damdamin sa lahat ng panahon na magkasama at magkausap kayo. Dapat pinapakita mong sapat lang ang pagmamahal mo sa kanya upang lagi pa rin siyang magkaroon ng takot na baka mawala ka, sapagkat ang isang lalaki na nakikita niya na hindi siya sobrang mahalaga sa isang babae ay lagi pa rin mayroong takot sa puso niya na ito ay maagaw ng iba at iwan siya ng babae. Pero pag nakikita ng isang lalaki na yung babae sobrang baliw sa kanya, kapag nakikita ng isang lalaki na yung girlfriend o asawa niya ay sobrang mahal na mahal siya, eh doon nag-uumpisa ka-inspired na lumalaki ang ulo niyan at gumagawa ng kalokohan sapagkat alam niya na handa mo siyang tanggapin sapagkat sobrang mahal mo siya. Handa kang magpatawad, handa kang magpakamartir, handa kang talaga namang magpakatanga dahil mahal mo siya. At yun sa subconscious mind niya ang naiipon sa loob niya. Ka-inspired, baguhin mong lahat sa pag-iisip niya. Ipakita mo na sapat lang ang pagmamahal mo at pwede ka pa rin mawala sa kanya kung hindi siya magbabago o gagawa siya ng pagkakamalit kasalanan sa iyo. Dapat sapat lang kung magmahal, sakto lang kung umibig at hindi mo sobrang mag-effort sa kanya. Huwag mong ipakitang sobrang gusto o mahal mo siya. Ka-inspired. At ang pang-apat, ka-inspired na pinakasikreto sa lahat upang mabaliw sa iyo ang silalakis. Ipakita mo na may respeto ka sa sarili mo. Yung pang-apat, ka-inspired. Paano mababaliw sa iyo ang isang tao o ang isang lalaki kung nakikita niya na hindi mo nare-respeto ang sarili mo? Kung gusto mong respetuhin ka ng isang lalaki, dapat nare-respeto mo muna ang sarili mo. At kung walang respeto, walang pagmamahal. Paano kanya mamahalin ng sobra kung ikaw mismo hindi mo minamahal ang sarili mo? O baka sabihin mo, ka-inspired, minamahal ko ang sarili ko, pero hindi mo nare-respeto ang sarili mo. Ka-inspired, sa anong panahon ko po ba hindi nare-respeto ang sarili ko? Sa mga panahon na kahit binabasto, sinasaktan kanya, ay pinagpipilitan mo ang sarili mo sa kanya. Yung iba sa inyo, palaging niloloko, palaging sinasaktan, palaging nambababae yung partner, palagi pang sinasaktan physical. Yung iba sa inyo nagkaka-black eye na. Yung iba sa inyo, ulit pinapaluwa, pinapaiyak. Pero, andyan ka pa rin. May respeto ka ba sa sarili mo? Pagka ganon, huwag mo kong lokohin. Huwag tayong maglokohan dito. Kung wala kang respeto sa sarili mo, masabi bang mahal mong sarili mo? Ang taong may minamahal niyang sarili niya, nare-respeto niyang sarili niya. Kung gusto mong mabaliw sa iyo ang partner mo lalaki, dapat makita niyang nare-respeto mong sarili mo upang magkaroon din siya ng respeto sa iyo, sapagkat ang respeto ay katumbas ng pagmamahal. Ka-inspired, wag mong hahayaang mawalan ka ng respeto sa sarili mo. Dahil kapag nagsimula na mawalan ka ng respeto sa sarili mo, makikita yun ng partner mo o ng isang lalaki at mawawalan din siya ng respeto sa iyo. At ang katumbas ng pagkawala ng respeto niya sa iyo ay ang pagkawala ng pagmamahal o pag-ibig niya sa iyo. Paano ngayon siya mababalo sa iyo pagka ganon? Kaya laging magmahal na sapat. Huwag mong hayaan na inabuso ka. Lumayo kung kinakailangan. Mag-no contact rule kung kinakailangan. Huwag magparamdam kung kinakailangan. Makipaghiwalay kung kinakailangan. Sumuko kung kinakailangan. Kung yun ang alam mong tama para sa sarili mo. Para sa lahat. Ka-inspired. Isa yung sa pinakasikreto sa lahat upang ang isang lalaki mabaliw sa iyo. Dapat nakikita niyang nare-respeto mong sarili mo. Tipong kapag ka ikaw ay sinaktan o niloko niya, hindi mo yun ito-tolerate, hindi mo yun papayagan. Papahirapan mo siya kung magkakabalikan man kayo, eh dapat patunayan niya ang sarili niya sa'yo. At kung sobra-sobra na, eh lalayo ka na sa kanya. Hindi yung magpapakamartir ka pa, mag-i-stay ka pa sa kanya, kahit niloko ka na, sinaktan ka na, eh, paano ka ngayon respetuhin? Paano ngayon yung magmamahal ng totoo sa'yo? Uulit lang yun. Uulit lang yun. Kasi, yung respeto wala pa rin. Dahil ikaw mismo, hindi mo na-respeto, binastos mo pang sarili mo sa harap niya, sa pagpapakatanga mo. Ka-inspired. Sa isang mga laban, dapat mo tandaan. Respetuhin mong sarili mo upang siya ay respetuhin ka din. Upang siya ay mahalin ka ng sobra at mabaliw sa'yo. Ka-inspired. At ang malamang pinakasikreto sa lahat, ka-inspired. Upang mabaliw sa iyo ang sinalakis, huwag ibigay ang lahat ng buong atensyon mo sa kanya. Malamang ka-inspired. Huwag ibigay lahat ng buong atensyon mo sa kanya. Dahil kapag ka ikaw, lahat ng atensyon mo binibigay mo sa kanya,
o kaya naman napakalaking porsyento ng atensyon mo sa buong araw ay binibigay mo sa kanya, talaga namang impis na tumaas ang value mo para sa lalaki, ay bababa ito sapagkat binabalidate mo siya. Doon nagiging kampante siya at nakikita niyang sobrang mahal mo siya at napakahalaga niya sa buhay mo. Yun ang tama. Iparamdam o ipakita mo sa lalaki na mahal mo siya at mahalaga siya sa buhay mo. Pero ang problema sa iba ay sinusobrahan. Yung iba halos 24 hours talaga. Yung iba magdamag sa video call. Magdamag nagko-call. Mayat maya nagchat-chat. Mayat maya nagte-text. Mayat maya nag-uusap. Mayat maya magkasama. Mayat maya nagkikita. Mayat maya may pinag-uusapang wala namang kwenta. Ubus na ang topic, ayaw pang gawin ng mga dapat nilang gawin sa araw nila. Talaga namang ka-inspired, huwag kang laging magparamdam. Huwag laging mag-chat, mag-text. Huwag laging mabilis mag-reply. Huwag laging buong atensyon mo sa kanya. Napakahalaga ng atensyon. Kapag inibigay mo ng libre, palagi, at sobra-sobrang atensyon mo, nagiging cheap ito para sa kanya. Imbis na ituturing ng parang ginto o diamante ang oras mo at papahalagahan niya ito, ay nagiging ito parang cheap o mababang klase na lang ng oras para sa kanya. Dahil sinasanay mo siya. Pero kung hindi ka laging magpaparamdam sa kanya, ay nagiging mahalaga ka lalo sapagkat nagiging mahalaga lalo ang atensyon mo. Pag binigyan mo siya ng atensyon, sobrang saya niya. Halimbawa, sa buong araw, hindi ka mabisa mag-reply. Sa buong araw, hindi ka laging nagchat-chat, nag-text. Sa buong araw, sapat lang ang atensyon na binibigay mo, hindi ka rin nagkukulang. Alam mo, kada bibigyan mo siya ng atensyon, kikiligin yan. Kada bibigyan mo siya ng atensyon, magiging masaya yan. Kada bibigyan mo siya ng atensyon, ite-treasure niya yon. Kada bibigyan mo siya ng atensyon, talagang papahalagahan niya yon. Hindi ka tulad nung sobrang atensyon, sobrang oras, sobrang message, sobrang pansin ang binibigay mo, focus ang binibigay mo sa kanya. Pag binigyan mo siya ng oras, wala lang sa kanya, normal na lang. Parang hindi niya na pinapahalaga yung attention mo. Kasi maya ka naman nagpaparamdam eh. Maya naman siya nakaka-receive ng chat sa'yo. Maya naman siya nakaka-receive ng text, ng call sa'yo. Wala na, hindi ka na ganun kahalaga, hindi ka na ganun ka-espesyal. Hindi na ganun kahalaga ang oras na binibigay mo sa kanya. Hindi niya na ito binavalue pa. Dahil madali niya itong nakukuha sa'yo. Dahil ikaw mismo ang may kasalanan. Ibinubuhos mo lahat ng oras at attention mo sa kanya. Paano ka ngayon magiging sobrang halaga at paano siya ngayon mababalo sa iyo? At malamang sa malamang, dahil ganoon ang ginagawa mo, sa iba siya ngayon maaakit. Sapagkat ang lalaki ay talagang mababagot kapag sobrang mahal mo siya at binibigay mo lahat ng atensyon sa kanya. Maghahanap yun ng challenge. Ang gusto ng lalaki, challenge eh. Hindi na siya nagcha-challenge sa iyo. Kasi lahat ng effort at oras binibigay mo sa kanya. Baka yan ay matukos sa iba, baka yan ay maghanap ng iba kung saan meron siyang challenge. Sa'yo wala nang challenge eh. Diba? Kaya wag laging magparamdam. Mag-focus ka sa trabaho mo. Mag-focus ka sa buhay mo. Mag-grind ka. At talaga namang gawin mo yung mga hilig mo. Huwag puro lalaki. Huwag puro pag-ibig. Huwag puro kalandian. Huwag puro lambing. Nandyan tayo. Hindi tayo magkukulang dyan. Pero wag naman sobra. Upang ang lalaki ay talagang pahalagahan ka. Gawin mong mahalaga ang atensyon mo. Diba? Huwag laging ibigay ng libre at ganun kadali sa kanya. Upang ito ay treasure niya at mabalo siya sa'yo. Nakakaisip sa'yo, sa kakahintay sa'yo. Sa pagpapahalaga ng oras mo, sa pagpapahalaga mismo sa'yo, ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa ibang babae sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Click nyo po subscribe mga ka-inspired. Click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload sa gusto magpa-coaching o magpa-advise. Message lang po ako sa aking Facebook, inyong profile picture sa FB at kapag nakita nyo yan, i-message nyo ako po mismo ang siyang magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.